At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang mainit na balita ang lumabas ngayong araw nang magbigay ng matinding pahayag si Vice President Sara Duterte laban kay President Kuting ng Norte Jr. Ayon kay VP Sara, kinakailangan ng itigil ang mga katiwalian sa gobyerno at kung hindi ito aksyonan ng Pangulo, siya na mismo ang kikilos upang sugpuin ang mga maling gawain sa loob ng administrasyon. Ayon kay Vice President Sara, ang mga isyu ng katiwalian ay patuloy na nagpapahirap sa mga mamamayan at nakakasira sa tiwala ng publiko sa gobyerno. Binanggit niya sa kanyang pahayag na bilang isang leader ng bansa, may obligasyon ng Pangulo na tiyakin ang transparency at integridad sa mga operasyon ng gobyerno. Kung hindi umano kikilos si PBBM upang tugunan ang mga isyong ito, itinuturing ni VP Sara na siya mismo ang maghahanap ng mga solusyon. Inamin ni VP Sara na may ilang mga isyu ng katiwalian sa kanyang natuklasan sa loob ng ahensya ng gobyerno. Binanggit niya ang mga hindi napapanahong proyekto, ang pagkakaroon ng mga ghost employees at ang mga hindi may paliwanag na pag-aari ng ilang matataas na opisyal sa gobyerno. Nagbabalak siya na hindi siya ititigil hanggat hindi niya makikita ang mga hakbang na tunay na magbabago sa sistema na magbibigay ng katarungan sa sambayanan. Pinapalalahanan ni VP Sara si Pangulong Marcos na hindi biro ang isyong ito at hindi na dapat palampasin pa. Aniya, hindi sapat ang mga simpleng pahayag at pangako. Kailangan ng konkretong aksyon upang mapanumbalik ang mga tiwala ng publiko sa gobyerno. Binigyang din niya na hindi siya natatakot na ipaglaban ng mga mamamayan at handa siyang magsagawa ng mga hakbang upang matugunan ang mga problemang ito, maging ito man ay sa loob ng administrasyon o sa labas nito. Samantala, ang mga miyembro ng administrasyon ni PBBM na hindi pa nagbibigay ng opisyal na reaksyon hinggil sa pahayag nito ni VP Sara. Ayon sa mga ilang eksperto sa politika, ang pagkakaroon ng ganitong uri ng tensyon sa pagitan ng Pangulo at Pangalawang Pangulo ay maaaring magdulot ng hidwaan sa loob ng gobyerno. Subalit, mayroon ding mga nagsasabing maaaring magbunga ito ng mas matinding aksyon laban sa mga katiwalian na matanggal ng issue sa bansa. Ibinabahagi ng ilang mga political analyst na maaaring ang pahayag ni VP Sara ay isang uri ng pressure o pampublikong babala kay PBBM upang mas mabilis na kumilos laban sa mga katiwalian sa gobyerno. Sa kabila ng hindi pa natutukoy na detalye ng mga katiwalian, binanggit ng VP, malaki ang epekto nito sa mga opisyal ng gobyerno na inaasang magiging target ng mga investigasyon sa mga susunod na linggo. Sa kabila ng mga tensyon at hinanakit sa administrasyon, inaasahan ng publiko ang konkretong hakbang mula sa mga namumuno upang mapuksa ang katiwalian at masiguro ang mga benepisyo ng mga mamamayan. Patuloy naming susubaybayan ang pag-usbong ng balitang ito. Maghihintay tayo sa mga susunod na pahayag at aksyon mula sa Administrasyong Marcos. At heto nga mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Ating mga videos kung gaano kasama itong ginagawa ng ating mga kapulisan. Yung kahapon, mismong Executive Secretary po ng KOJC, ang ganyan din po, same thing ang ginawa tulad ng nabanggit kanina ni Partner Admar. Yan po mismo ang inisprayan, nakatalikod po yung Executive Secretary. Pero yung masamang pulis na yan, parang tawag analis, kalawag na siguro to, parang ano ba to, rebelling police, at ano po yan ganyan ba ang gawain ng mga pulis na para sa kanilang pinagsisilbihang mamamayan? To serve and to protect po ang inyong mandato. Lagi po niyong tatandaan po yan. Mga pulis na matitino, tumayo po kayo sa mabuti. Huwag po ninyong tularan itong mga ganitong mga pulis. Nakatalikod po itong Executive Secretary. Tulad pa rin po kanina, nakatalikod po yung missionary worker. At yun po ilan lamang po yan sa mga naapektuhan dito sa pang-spray ng mga kapulisan dyan po sa KOJC Religious Compound. Ang dami pong mga kapatid natin dyan na mga missionary workers ang nasprayhan din. At ang mahapdi sa kanilang mata, nagtamo talaga. Ang iba nga nasusuka na dahil sa chemical na nagamit nitong mga kapulisan laban sa mga inosenteng KOJC missionary workers na dyan po naninirahan na. Yan po ang kanilang tahanan. Ngayon, inukupa ng nitong mga kapulisan sa pangunguna ni Torre.
Yan po mga kapartners, ang lagi nating, at meron pa mga binugbog at mga kabataan din kahapon, hinuli nila, inaresto, meron ding pinusasan na mga inosenteng missionary worker, wala rin ginawa. Wala namang tinaniman lang ng kutsilyo, yun ang balitang natanggap natin. Tignan po ninyo ito. Pero pinusasan po nila. Wala po, inosente po, hindi po ganito ang turo ng mga buting pastor sa lahat ng taga-KOJC. Kaya po, maintindihan dapat ng mga pulis yung nararamdaman ng mga KOJC missionary workers. Tahanan po nila yung kinukupkup niyo. Illegal po yung kinukupkup at inagawan po ninyo sila ng tirahan. Sa halip po na matulog po sila, sa halip po na magpahinga, sila po ay nagpupuyat sa labas ng kanilang tirahan, sa labas po ng kanilang tahanan. Dahil yung mga kapulisan, ang sarap-sarap ng tulog sa loob ng KOJC Religious Compound. Pinagbabawalan po nilang papasukin ang mga missionary workers dahil daw nagpapatuloy ang kanilang operasyon. Pero tulog po yung mga kapulisan. Grabe po ang ginagawang pang-aabuso na ito. Ito po talaga ay labag na po sa batas. Pero saan po ba hihingi ng tulong? Kapulisan po ang pinag-uusapan natin. Kaya patuloy po ang panawagan ng mga KOJC missionary workers sa iba pang mga sektor, sa mga kasundaluhan. Baka makahingi tayo ng tulong para magkaroon po ng katapusan ito at mapaalis na itong mga kapulisan dyan sa KOJC Religious Compound. Sa matagal na panahon, wala pong tunnel na sinasabi ni Torre na meron po dyan sa loob ng KOJC Religious Compound. Ito po ay marami po silang mga sinasabing rason para patuloy na manatili dyan sa KOJC Religious Compound. Pero wala po. 3 araw na. Nakapasok na po tayo sa 3 araw po ng kanilang paglusod dyan sa KOJC Religious Compound. Pero wala talaga. Dahil palpak po talaga sila. Sabi pa nga ni Mayor Baste Duterte nung una, bago po itong mga nangyari, isang professional liar itong si Torre. Ganyan po. Kaya tingnan po ninyo ang mga statement na inilalabas po ngayon ng kapulisan. Sa halip na makita doon ang kanilang simpatya doon sa mga sinaktan nila, doon sa mga na nagtamo ng injury, doon sa mga inesprehan ng chemical na napakahapdi, doon sa mga ginamitan po nila ng tear gas. Iba po ang kanilang sinasabi. Pinoprotektahan at pinagtatanggol pa nila itong mga kapulisang naglumusob dyan po sa KOJC Religious Compound. Proud na proud pa sila sa nangyayari ngayon dyan. Kaya po ang panawagan natin sa kapulisan, tapos na po ang paggalugad ninyo. Napakaliit lang po ng KOJC Religious Compound kumpara po sa dami ng pulis. Libo-libong pulis po ang nandyan mismo sa loob. Imagine, aabutin pa tayo ng 3 araw dahil lang po sa paggalugad, sa illegal po ninyong paggalugad dyan. At labas na po ito sa saklaw ng arrest warrant po ninyo. Search warrant na po ang ginagawa po ninyo. Arrest warrant lang po at isang Silvia Simanes lamang nakalagay sa dokumento po niyo at sa Pasig City pa. Saan na po ang ibang mga dokumento? Hindi po kompleto ang mga dokumentong ipinakita po ninyo. Kung legal ho ba o illegal itong ginagawa ninyo dahil ang sabi ng legal counsel, kulang, invalid, illegal po talaga ang ginagawa ninyo. 3 araw na po ito ng inyong paglusob dyan. So, sobrang pagmamalabis ang ipinapakita po ninyo sa mga kababayan natin dyan, mga KOJC religious missionary workers. Wala po ba kayong awa? Wala po ba kayong mga pamilya? Wala po ba kayong mga anak? Isipin po ninyo, yan po ay mga tao lamang. Kayo, may mga dala kayo, mga malalaki, matataas na kalibre ng armas. Paano sila lalaba po sa inyo? Alam nila na meron po kayong ganyang dalang gamit. Sila, wala po talagang ganyan dyan sa loob. At ngayon, nasa labas. Puro sigaw lang ang kanilang panawagan. Ang hiling nila, pabor nila. Umalis na po kayo dyan, mga kapulisan, sa pangunguna ni Torre. Kung may puso po kayo, may awa po kayo sa ating mga kababayan, hindi po sila ang mga suspect.
Sila po ay mga naninirahan po dyan. Kaya dapat po igalang po ninyo ang kanilang karapatan na sila ay makapasok dyan sa kanilang pamamahay, sila ay makapagdarasal ng maayos, sila ay makapagsamba, sila ay makapagpuri sa dakilang Ama. Sila po ay maging matiwasay, maging mapayapa ang kanilang lugar. Dahil ang lugar po niyan, kung ikukumpara mo dati, napaka-peaceful po talaga. Saksi ang maraming opisyal ng gobyerno dahil maraming beses na po silang pumupunta sa loob mismo ng KOJC Religious Compound. Kaya wag niyo pong sirain yung sacred place po nila. Ito po ang nagsisilbing Mecca. Kung ating mga kapatid na Muslim may Mecca po, ito po ang nagsisilbi nilang tahanan, sacred place po. Ang lahat po ng lugar na meron po mga KOJC missionary workers, lahat po yan ay banal na lugar. Diyan po yung mga lugar kung saan nagdarasal po ng time team ang ating mga missionary workers. Pero iniba, hindi nyo po kinikilala. Hindi nyo po kinikilala ang kanilang malayang pagdarasal at pagsasamba sa Panginoon at ang kanilang karapatan. At mismong ang inyong leader na si Torre ay hindi kinikilala ang batas. Yan po ang patuloy na sigaw ng mga KOJC missionary workers. Nandyan po ngayon patuloy na nasa labas. Wala pong tulong. Puyat na puyat. Kaya expect po ninyo anong mangyayari sa kanila. Ang dinadahilan pa ninyo, yung may namatay, hindi dahil sa raid, kundi dahil sa fatigue. Napagod po sila dahil po sa inyo. Dahil po sa pagdating po ninyo dyan, mga kapulisan. Marami po ang isinugod sa ospital. Hindi po dahil walang tulong, dahil sa inyong raid, namatay po sila. At nahimatay po sila. Nasugatan po sila. Yan po ay dahil sa kagagawan po ninyo sa pangunguna ni Torre. Para sa kaalaman po ng ating kapulisan, ipagtanggol po ninyo. Mga sibilyan po yan, mga Pilipino po yan na pinagsisilbihan po ninyo. Huwag po ninyong ipagtanggol ang interes po ng isang politiko ba o isang isa pang banyaga. Huwag po. Meron pa tayong nabalitaan. Diyan po mismo sa kahapon kagabi, may mga puti. Bine-verify po natin kung galing ba talaga sa FBI. Pero bakit may mga banyaga po ang nakasama ng mga kapulisan? May nakalagay na patch na American flag doon sa mga uniforme nila. Sabi pa nga ni Eric kahapon, yung nakita pa natin, hindi lamang American flag patch, may parang death squad pa yung kapulisan na ready to fire kung sino man ang lalaban ng mga missionary workers. Ganun ho ba ang pagkilala po ninyo dito sa mga missionary workers? Mga terorista ho ba sila? Mga rebelde ho ba sila? Hindi naman po natin nakita ito doon sa laban natin sa mga teroristang grupo. Mga kababayan, nasa linya po ng ating komunikasyon ngayong umaga para magbigay din po sa atin ng update dyan po mismo sa KOJC Religious Compound sa Davao City. Isa po sa mga legal counsel, si Attorney Adam Hambangan. Attorney, isang magandang umaga po sa inyo. Hello, good morning. Yes, Attorney. Magandang umaga sa lahat. Yes, Attorney. Kumusta po kayo? Kumusta po ang sitwasyon natin dyan sa KOJC Religious Compound sa Davao City? As of now, nandito kasi ako sa loob ng legal quarters ng mga abogado. And nagkalat-kalat po yung mga police. I think majority ng concentration ng police forces nasa labas at saka bandang gate ng Emerald at saka ng Gate 18. Opo, Attorney, kagabi may na-monitor tayo na naapektuhan itong paggamit ng kapulisan ng tear gas. Kumusta po sila? At pwede ho ba ninyong maikwento rin dahil mismo nakikita natin sa video yung mismo kayo, at meron ding tanim kutsilyo. Totoo ho ba ito, Attorney? With respect sa tear gas, kanina ilang beses sila nagtapon ng tear gas kanina. From the time na nag-rally yung mga tao, tuloy-tuloy na yung
nagkapon nilang tigas in different directions sa Emerald Gate at saka doon sa coming from Gate 18. And then, I assisted dalawang members ng KOJC kasi ang nangyari doon was natapunan sila and then pagtapon sa kanila natumba kasi nagkagulo na and then naipit kasi nga nagkagulo na yung mga tao. Hinablot sila ng pulis. Hindi nila alam kung ano ang nangyari. Basta diretso pinasasan sila ng yung parang plastic tie. Tapos walang in-explain sa kanila. Nilagay sila sa isang corner. Then they were delegated by another police member para magbantay sa kanila. So when our attention was called to assist them or to ask kung ano yung pwede namin maitulong sa kanila, yung police na nakabantay sa kanila hindi alam kung ano ang nangyari. So we were asking kung sino yung arresting officer. Hindi rin nila mabigay kung sino yung arresting officer niyan. So yun yung common na nangyari kanina. Opo, attorney, isa lang po itong nakikita natin sa video pero ang dami pong mga nakikita natin mga pictures na naapektuhan po nitong paggamit ng tear gas ng kapulisan dyan po nung kagabi. Kagabi Yes. po ito during yung protesta o rally sa labas, tama? Yes po, in fact may yung second nilang pagtapon ng tear gas. Nasa labas ako nandun ako sa Emerald Gate to check the situation. And then, sobrang lapit lang talaga yung tear gas sa position ko pagtapon nila. So that is why we were there and we checked the ano yung nangyayari sa kanila after. Kasi yung goal talaga doon is to stop the activity. Mm-hmm. But you cannot stop the people eh. So the people continue to join or to do their rally. So yun yung nangyari doon sir sa labas kanina. Opo. And then yun na nga, after ng incident, sunod-sunod yung pag-arrest ng mga tao. Based sa na-assist ko kanina, may member si Tatay na natumba siya. And then, ang sinabi was, may kutsilyo na daw siyang dala. So, yun yung naging ground nila na i-arrest because there was a crime committed. We asked the officer anong crime ang nakumit. Yung officer mismo hindi niya mabigay o hindi niya masabi kung ano yung crime. Basta the fact daw na nagdala ng kutsilyo is already a crime. Later pa niya na nasabi sa amin kung ano yung crime with the assistance of his team. Oh, grabe, hindi po nagsisinungaling yung video na ipinapakita namin ngayon, Attorney Adam, na nasa labas. Sir, ang nangyari pa talaga sa iba was they do not know kung bakit inarrest sila. Basta ang expectation nila was they would be helped by these police men after na nagtapon sila ng tigas. Only to find out na hindi tulong yung nangyayari, kundi aresto. Yung isa naman kanina, may babaeng admin aide or admin personnel sa JMC na med school. Siya yung last ko na na-assist kaninang madaling araw. It was also immediately after the throwing of the tear gas. Nangyari naman sa kanya was, nagkaroon na ng gulo and then after doon,
na natumba siya because nagkaroon na ng gulo nga, and then hinablot siya ng pulis. Walang nakuha sa kanya na item at biglang tinali yung kanyang kamay. So nung tinanong namin yung officer kung sino ang arresting officer ng kinuha nila, hindi nila mabigay yung arresting officer na kasapasa sila. So we asked the member kung ano ang tunay na nangyari. So naipit daw siya kasi nagkagulo na. And then ang worst pa talaga, sir, after nung tinapon yung tear gas, is nagkaroon pa ng bubugan. I mean, yung mga batuta daw na ginamit ng mga pulis. So, I think may naka-cover noon na yung legs niya talaga, both legs, na-injured. Na-injured. Yung isa, sobrang wounded.